Itong training na ito is ginamit ko ito nung nasa network marketing network marketing industry pa ako, and through that business nakaka-create ako ng 100 na naging multimillionaires. Yung iba, I think nakasama ko sa industry na yan. So tonight, yung ituturo ko sa inyo is ito yung ginamit ko noong nakakreate ako ng hundreds of millionaires and multimillionaires. Focus muna tayo sa pinakamahalagang aspeto. Kapag natutunan natin ito, kahit ang strategy mo lang is isa, mag-work yan. So kapag ito is natutunan mo. So pero kahit na meron kang 99 na strategy, pero wala ka nitong ituturo ko sa iyo, yung 99 na yon hindi mo mamamaximize. So ganito yon ka-importante. How I create hundreds of millionaires. So ayan. So kapag may question is meron tayong part para at least tuloy-tuloy yung natin, training na ito. Bibigay natin lahat ng pwede nating maibigay dito sa training na ito. And itong training na ito, exclusively lang sa inyo na part. Maximize nyo na kasi ito is di para sa lahat. So disclaimer. So may disclaimer din itong training na ito. Itong training na ito is para lang ito sa mga taong gustong kumita ng 100,000 and million pesos monthly. Kung nandito kayo para kumita lang ng maliit, baka masayang ko lang yung oras nyo, pwedeng mag-stick na lang kayo sa copy trading. So kikita naman kayo 5 to 10%. At least may magawa pa kayong something na productive. Pero pwede din naman, yes, maliit lang naman talaga yung gusto nyo, pero gusto nyo mag-observe. Ayan, kasi ito is ma-apply nyo rin sa totoong buhay. Pangalawa is, yung maririnig nyo lahat ang dapat nyo marinig, hindi lang ang gusto nyo marinig. So ibig sabihin, pwedeng may marinig kayo dito na hindi nyo gusto, pero tandaan lang natin yung eating fish mindset. Ibig sabihin, hindi lahat pwedeng okay sa'yo, hindi tayo magkatugma ng mindset, pero tatandaan nyo lang na yung matututunan nyo or mga information na ibabato ko ngayon, ito yung reason bakit marami naging multimillionaires under my organization. Tandaan nyo lang, yung kainin lang yung laman and itapon nyo yung tinik. Ibig sabihin, kung ano yung makakatulong sa inyo, so yun lang yung kunin nyo, at yung sa tingin nyo na hindi naman applicable sa inyo is wag nyong kunin. So kumbaga sa isda, itapon nyo yung tinik, kainin nyo lang yung laman. So I hope na malinaw tayo dito sa disclaimer na ito. Kasi lahat na sasabihin ko dito is para sa inyo, para mag-guarantee natin yung success nyo dito sa negosyo na ito. At saka para sa lahat ito, kahit hindi ka magaling o marunong, pag in-apply mo ito, magiging successful din kayo. So sa mga hindi nakakakilala pa pala sa akin, so ako nga pala si Edsel Flores, founder ng FX Robot Empire. I'm here hindi na para i-flex pa kung magkano yung kinikita ko, kundi ang main goal ko is kayo yung mga maging successful, maging multimillionaire. Actually, dito sa webinar na ito, may mga multimillionaire na rin dito. Pero ma-attend pa rin. Bago tayo magbagsak ng mga training, so bibigyan ko kayo ng konting idea para at least malaman natin o magkaroon tayo sa isip ng sample na information like goal setting, and may tinatarget tayo. Yung pension EA, ito yung isa sa main na pinapakapi natin. Sa isang buwan, binilang ko yung lots ng pension EA month of July. Although sa tingin ko mas marami ngayong month. Ayan, pero kunin na lang natin yung pinakamababa. Naka 153 actually siya. So wag na nating lagyan siguro ng butal, gawin na lang nating 150. Commission sa sa pension EA is 100 lot cents. So binibigyan tayo ng commission na $14. So mag-compute po tayo para at least may tina-target tayo. So ito yung EA or robot or products na ino-offer natin na pinaka-konti ang naka-close na lot size, pinakamaliliit. Mag-compute tayo, syempre mas maganda sa pinakamababa. 150 divide 100, so that's 1.5, i-times natin sa $14. So ibig sabihin, kung sa isang tao pala na nagkakapital ng $300, meron tayo sa isang buwan na $21. So pinakamaliit 300, sabihin na natin sa isang tao $21 pala tayo. So sa sa pang affiliate commission lang 'to, hindi yung kasama sa copy trading,
Hindi yung dun sa kung may sarili ka pang products, may rollover. So, usapang affiliate commission lang. So, kung 10 pala sa isang buwan, so may $210 kayo. Ayan. Kung 100 na tao is $2,100. Ayan. So, same din naman, meron naman tayo din na mga below $300. So, in example ko na lang ito since ito yung isa sa pinakamahaba yung track record natin at pinaka-confident tayo na i-offer sa mga wala pang sariling product. So, kung 1,000 na tao, so meron kang $21,000 sa isang buwan. Kung $300 yung capital lang ha. So usually yung iba kapag na-try nilang kumikita, sabihin lang natin sa kanila na kung gusto mo na kumita na mas malaki pero yung risk, yung low risk is ma-maintain lang. So ang gawin mo lang, lakihan mo ng kapital. For example, yung isang tao nagkapital ng $3,000. So isang tao, kasi pwede sabihin mo rito, ang dami naman ng 1,000 coach, ang dami naman ng 100 coach para kumita ng 2,100. Yes, paano kung mag $3,000 yung kapital nila? So may mga ganon. So meron kang kita sa isang tao na $210. Ayan, kung isang tao, 210, kung 10 tao, 2,100, kung 100 na tao, $21,000, and kung 1,000 na tao is $210,000. Ayan. So, ang pinag-uusapan pa lang natin dito is yung pinakamababa, pinakakonti na trade. So, which is yung pension EA. So, meron tayo na mga malalaki yung lot size na nako-close trades. Para at least na pipicture out natin na pwede ba talagang kumita ng milyon dito? O pwede bang kumita ng 100 o 100,000 dito? Pinapakita ko na. Pinakamaliit. At based sa affiliate commission lang. Ito yung proof na hindi lang 300 madalas yung capital nila. Ayan, so ayan kung makikita natin, so yung iba may 300, may $2,000 si Rodelo. So may 2,000 si FJ High Blood, so $2,400. So makikita natin na hindi lang $300 yung capital. So ibig sabihin, pwede mas malaki yung profit ko. Ayan yung commission ko. At hindi ko na rin kinumpute yung mga second level, third level, fourth level. So, kumbaga, mag-base na lang tayo sa pinakamaliit at pinaka-basic na kitaan. Ayan. So, next, so merong $1,100 a day. Ayan, yung bandang pinaka-kanan, ito yung naging profit nila. And ito yung sa, kung ilang days na sila nag-copy trade. Ayan, may 800, may 1,000. Ayan, may 300. Karamihan 300. Ito, merong $2,000 si Kat. Ayan, may 855 si Rainiel. $100. So, ayan, may $1,000. Ayan, meron tayong isang tinakpan dito. Ito is isa sa mga public figure ba? Sa ngayon is ayaw pa niya na makita ng ibang tao na part siya ng FX Robot Empire. Isa siya sa kilala sa network marketing industry na may libo-libong members worldwide. So ayan. So at least napipicture out nyo na ay hindi lang pala 300 yung capital. So kung babalikan natin yung kanina is mas malaki pala yung pwedeng kitain o kinikita. Ayan. So yun yung sa akin. So kayo magbubuo din kayo ng sarili nyong organization. So ayan, 3 fundamentals lang yung ituturo ko sa inyo, which is yung pinakang pundasyon. So ganito lang naman, ang napakasimple ng formula lang. So magsisimula lang yun sa iyo. Ang kailangan mo lang is mag-build ng network. Ayan, network ibig sabihin, magpaparami tayo ng magbubuo tayo ng sariling organization natin. So mamaya ituturo ko kung bakit kailangan nating magparami. Wala tayong malaking kapital na pwede tayong kumuha ng maraming empleyado. 'Di ba? So, nag-start lang tayo sa sarili lang natin and may maliit lang tayo na kapital. So, ang gagawin natin is pararamihin natin yung sarili natin through other person. Mamaya madadaanan natin yan. Ang tawag diyan is law of leverage. Kapag nakabuo tayo ng network, kakaroon tayo ng result. The bigger na the network, the bigger the result. Wala pong yumaman ng mag-isa lang. Walang kumita ng milyon na mag-isa lang. So, lahat, like for example, Henry C. So, ang daming tao niyan. So, nakabuo siya ng maraming network. And so, nagsimula lang siya sa Quiapo. So, parang kagaya din natin na nagsisimula lang din. So, wala pero naparami niya yung sarili niya. Hanggang ngayon, sa sobrang laki ng pera niya, bumibili na lang siya ng mga tao na magtatrabaho sa kanya. So, binibili nila yung oras nila. So, dalawa lang yung kailangan natin na i-build. So, una, mindset. And pangalawa yung skill set. So, tuturuan ko kayo ng mga skill set. Kaya kahit ordinaryong tao. Ayan, na hindi mo kailangan mag-English o magaling mag-English or
magaling mag-analyze. Para mga seryoso yung mga audience natin, which is dapat lang dahil milyon yung pinag-uusapan natin dito. Para sa akin, sobrang dami na ng maka 20 plus tayo ngayon dahil kumbaga ito yung training talaga na pang-milyonan po talaga. So hindi ito yung usual na webinar ko na pangkalahatan. So ito po is para sa mga ano lang, mga may mataas na pangarap. Ayan, so simulan na natin. Una, kailangan nating i-overcome. So number one is yung takot. So kailangan pala natin i-overcome yung takot. So ano ba yung mga takot na yan? Takot na ma-reject, di ba? Sabi nga is kailangan nating makapagparami. So yung iba, usually natatakot tayo ma-reject kasi hindi natin alam kung ano yung ano natin, sasabihin natin, ano yung gagawin natin kasi hindi tayo nagte-training. Hindi natin pinapanood yung mga training na binigay sa atin. Lagi natin tatandaan, meron ba sa inyo na takot ma-reject? Lalo na sa mga first timer. Kung meron, normal yun kasi ako personally na isang introvert, takot na takot din ako ma-reject before. Ayan. So yung rejection, tatandaan natin na part yan ng business. So lagi natin tatandaan na yung pagkuha ng mga clients is para lang tayong bumubunot ng alas sa one deck of cards. So that is 52. So ang gagawin lang natin is bubunot lang tayo and hanggang sa makuha natin yung mga alas. Yung alas is yan yung magiging leader natin. So, ang gagawin lang natin, gawin natin, i-promote lang din natin. Normal yung rejection. Wag niyong katakutan yan kasi normal yung rejection kahit sa totoong buhay. Like for example, pumara ka ng jeep, hindi lahat ng jeep huminto sa harap mo. Ayan yung for example, hindi lahat ng niligawan mo sinagot ka. Kaya yung rejection is kailangan maging part na yan ng buhay mo, wag mong kakatakutan. Kapag nagpo-promote ka at puro no ang natatanggap mo, hindi ibig sabihin na mali yung ginagawa mo. Kumbaga, ibig sabihin, ginagawa mo yung business mo. So, ibig sabihin, kapag no, puro no yung natatanggap mo, kailangan mas excited kang gawin or mas excited ka na mag-promote at mag-promote pa kasi ibig sabihin, palapit ka na sa yes. Magkakaroon ka na ng client. Saka bawat clients, napakahalaga yan kahit na minimum lang yung ikapital niya. Pero hindi natin masasabi yung potential niya, ayan, kapag natuto na siya. Ayan, kagaya ko, parang wala lang ako dati, pero hindi ako ginudge nung tao na kumbaga nag-encourage sa akin. Then kaya lumabas yung potential ko and kaya kumikita siya ng malaki sa mga effort na ginawa ko. Isa yan sa wag niyong katatakutan. So kailangan ma-overcome niyo yan. So yung rejection, lagi natin tatandaan na yan is part ng business. So pangalawa is public speaking, which is hindi nyo pa naman ito gagawin dahil nagsisimula pa lang kayo. Pero pag lumaki na yung organization nyo, like for example, 100 na, 50 na, pwedeng kailanganin mo ng public speaking, di ba? So isa yan sa mga in-overcome ko din. Lagi ko nga sinishare sa kanila na mag-skydive na lang ako kaysa mag-public speaking. And kaya nga ako nung in-invite ako sa network marketing before, kung sinabi sa akin na kailangan ko magsalita, kasi ang sabi, kailangan ko lang daw mag-promote eh. So kung sinabi nila na kailangan ko rin pala magsalita later on, baka hindi ako nag-join dun sa network marketing na yun. Kapag galing na kayo or dumaan kayo sa network marketing, parang sisiw lang. Ayan, si Jelay, si MC, ayan, halos pala lahat, karamihan. So, parang sisiw lang yung affiliate sa Forex, si Mark, ayan. Kasi nga, mas madaling i-promote ang Forex, ayan, kumpara sa network marketing. Ito yung maganda doon. Kapag yung skills na ginawa mo sa network marketing, in-apply mo sa Forex affiliate, sobrang laki ng kikitain mo. Ayan. So ako, personally, nakita ko yan kila Mark, kina Rio. Naalala ko, may $20,000 siya kung kinikita isang buwan sa Forex affiliate. Ayan, si Rio, ayan, nag-travel pa yan sa Europe. Ayan, para makapag-propose lang. Isa sa nakakatakot din na kailangan natin o usual na kinakatakutan is yung fear of unknown. So fear of unknown is natatakot tayo sa isang bagay na hindi natin alam. So, ibig sabihin, kung hindi natin alam yung isang bagay, ang kailangan lang natin, alamin natin o aralin natin. So which is yung Forex, bonus na lang, bonus yung mga chart. So bonus na lang yan. Kasi nga, mas pinadali na namin ngayon, may mga copy trading na. So, i-master na lang natin yung mga basic, yan, marketing,
'di ba? Pero mas maganda bawat aspeto sa forex ano rin natin matutunan natin. Sabi nga is yun ngang nag-aaral tayo ng ilang taon sa elementary, high school, college pero hindi naman nagbigay ng pangarap natin pero nag-aral tayo. So yun yung ano rin mismong minsan nagiging hindrance din sa pag-abot ng mga pangarap natin. Dahil sa sinipagan na natin nung sa school, parang nung after nung school, nung nakagraduate tayo, parang tinatamad na tayo na mag-aral. Which is, ang totoo, yun yung mas dapat nyong aralin. Kasi ang pag-aaralan na dito is application na mismo sa buhay. Hindi na more on theory. Dapat mas galingan natin sa totoong buhay. Meron yung iba takot mag-fail. So kailangan ma-overcome natin yung yung failure. Yung failure kasi is kasama yan sa success. 'Di ba? Sabi nga is failure equals lesson. So the more yung mga failure na nararanasan natin, maraming lesson na nakalakip diyan. Kailangan lang natin na ma-acknowledge yung mga lesson na nangyari sa atin, 'di ba? Yung mga hirap, ayan. Ako personally, marami akong failure din sa buhay na sobrang na-apply ko ngayon. Pero before, nung nandun ako sa mga ganong sitwasyon, parang sobrang hirap. Later on, marirealize mo, kaya ako pala naranasan yun dahil magagamit ko pala siya ngayon. So kung may hirap o hardship kayong nararanasan ngayon, may reason yan bakit nyo nararanasan. Kasi pwedeng inihahanda kayo sa mas malaking blessing na matatanggap nyo o naka-ready para sa inyo. Kasi mahirap, kumbaga inulan kayo ng blessing na hindi kayo ready. Ang mangyayari, makaka-destroy yun sa buhay nyo. So, kailangan nire-ready kayo doon sa blessing. Pinangako naman sa atin yun na talagang bibigyan tayo ng blessing. The question is, handa ba tayo na i-handle? Kaya ba nating i-handle yung blessing na ibibigay sa atin? Kasi kung hindi tayo handa doon sa blessing na matatanggap natin, so makaka-destroy sa atin yun. So hindi rin ibibigay ni Lord yun. So, ayun, pakita ko sa inyo, ayan yung promise na yun. Ayan, so Jeremiah 29:11, For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope in the future. So, ano naman to, sobrang sikat na yung verse na yun. Kailangan maging ready tayo. So, kaya tayo nakakatanggap ng mga hardship para ma-ready lang tayo sa blessing na ibibigay sa atin. Okay? So, ganun mag-isip ang isang successful. And kailangan nating i-overcome din. So, yung duda. So, ano ba yung mga usually na duda na meron tayo? Especially sa mga nagsisimula. Yung duda na kaya ko ba to? Yan yung mga question. Para sa akin ba to? Baka swerte lang sila, baka may connection sila. So, ang dami nating duda. Ang dami nilang duda, pero sa totoo lang kahit anong isipin mo, lahat 'yun tama actually. And so, kailangan ma-overcome natin yung duda natin. Saka isa pa is marami ding magdi-discourage sa inyo na hindi kayo yaman diyan, hindi ka magiging successful diyan. Hindi para sa iyo yan. Which is minsan, pag naging matured ka na, maiintindihan mo sila. Yung iba, kaya nila sinasabi yon kasi takot din sila na baka maiwan sila sa baba at ikaw is umangat, di ba? Pangalawa is hindi nila alam kung ano talaga yung pinasok mo. So that is yung duda. Kaya kailangan i-overcome natin yung mga duda na yan. Kung para sa atin yan, yes. Iba't iba, yung mga nakasama sa top 10, iba't ibang yan, iba't ibang pinagdaanan yan, iba't iba ang background niyan. Ayan, yung isa nga si Karaya nga, sobrang introvert na tao. Parang naalala ko ng mga 12, 13 years ago, yung takot sa tao. Pero in-overcome niya lang yung mga takot niya, yung mga duda niya. So, yun, nakakatuwa. Nakasama siya sa top 10, nakasama siya sa travel incentive. Wala siyang binayaran kahit piso. And ang dami pa niya natutunan. So, actually, maraming tao na gusto yung lugar, pero mas maganda gustuhin nyo kung ano yung mga lesson na mga itinuturo namin sa mga ganong travel. So, sobrang hindi yun basta-basta nyo matututunan sa labas. So, yung duda, ayan. Ayan, kung gusto mo na magkaresulta, kailangan na, kumbaga, magbago ka. Kailangan i-adapt natin yung mga kailangan baguhin sa sarili natin.
Kasi kaya nga ako personally, kaya ako mahirap before. Kasi nga, ganun yung ugali ko, ganun yung attitude ko, ganun yung lagi akong takot ako, pinagdududahan ko yung sarili ko. Kailangan ko ng magbago. 'Di ba? Sabi nga is change is coming. Kailangan, the more na mas mabilis ka magbago, the more na mas mabilis ka magkakaresulta. Dalawa lang yan, change is coming and change is coming, 'di ba? Kumbaga, kaya hindi nagkakaresulta is hindi talaga sila nagbabago. Ayan, kasi tayo, may kanya-kanya tayong ugali, may kanya-kanya tayong attitude, may mabait, may makulit, may maingay, may mabait, may generous, may palaaway. So, pero sa success kasi is may kailangan lang tayong attitude, kailangan pare-parehas. So, maganda rito ituturo ko sa inyo kung ano yung tamang attitude para maging successful. At yung mga attitude na yun, hindi ko rin ugali yun naturally. That's why mahirap nga ako before. Kaya inadapt ko, saka yung attitude na yun, in-apply ko rin sa sarili ko. At in-apply din ng mga nasa top 10 din. Ayan. Why? Ito yung isa sa napakahalaga na kailangan mo pagpokusan. Sabi nga, you have to focus on why you are doing this business. Bakit kumbaga ini-emphasize ko yung why? Kasi along the way mapapagod ka, along the way magdududa ka, along the way matatakot ka, along the way mapuprostrate ka. Pero kung alam mo yung deepest reason bakit mo ginagawa yung negosyo, so babalik ka doon. Ay, na-reject ako, napagod ako, ayoko na. Ilang beses ko sinasabi before na parang gusto ko na sumuko, ayoko na. Pero dahil nakalista yung mga why, yung reason bakit ko siya ginagawa, kumbaga nare-remind ako na kung bakit ko siya ginagawa, 'di ba? So mahalaga 'to. May dalawang klase ng why. So yung isa is what. Ayan, ito yung mga bagay. Mga ginagawa ko itong negosyo kasi gusto ko na magkaroon ng sasakyan, gusto ko magkaroon ng bahay, gusto ko magkaroon ng mga appliances, gadget, etc. Suggestion ko is huwag kayo dito mag-focus kasi mababaw siya. So mag-focus kayo sa who. Ayan, kung sino. Kung para kanino ba. So ako personally, sa family. Ito, after this training, assignment ko sa inyo, so ilista nyo lahat ng mga deepest why nyo. Bakit mo ginagawa itong negosyo na ito? Bakit mo gagawin? Kasi every time na mapapagod ka, babalikan mo yun. Every time na parang gusto mo nang sumuko, babalikan mo yun. Ako, yung ginawa ko picture ng family ko, wala pa, binata pa ako noon. So, nakikitira ako sa tito ko. So, yung picture na yun nandun sa taas. So, kaya every time na matutulog ako, nakikita ko yung picture ng family ko. Kasi, yung family ko is before, watak-watak po kami. Watak-watak, ibig sabihin, ako nasa tito ko, yung magulang ko nasa probinsya, yung mga kapatid ko nasa ibang probinsya. Yun yung isa sa deepest why ko. Gusto ko buklod kami. So meron ba sa inyo na parang kagaya ko na watak-watak din yung pamilya na gustong magbuklod-buklod? For me kasi before, lalo na sa mga kung meron pa sa inyo na binata pa o dalaga pa, wala pang sariling pamilya, yung naisip ko before is parang sayang lang yung buhay kapag magkakahiwalay kami. Parang lumilipas na parang walang meaning. Kaya yun isa sa reason bakit gusto kong kumita ng malaki para at least magkasama-sama kami. Ako, share ko sa inyo yung mga ilan sa mga deepest why ko. Abangan nyo yung isa sa pinaka nakapag-trigger din sa akin na reason. So, yung isa is gusto ko makapag-resign sa trabaho. Meron ba dito na mga nag-work pa? Kaya gusto ko na makapag-resign kasi may pangarap ako. At the same time, alam ko na hindi ako magiging successful sa pagiging empleyado. Kaya ayan si Jessa. So yun isa sa goal ko. Pag kumita ko ng malaki sa business before, gusto ko makapag-resign sa trabaho. Kasi ang haba ng oras na binibigay ko dun eh. Pero alam ko at the end of the day, ganitong amount lang yung kikitain ko kasi nga empleyado lang ako. Kumbaga binili lang nung negosyante yung oras ko. Pero wala akong magawa. Hindi kaagad ako pwede mag-resign. Hindi kaagad ako kasi bakit? Sa business hindi naman siya stable. Lalo na kung nag-i-start ka. So kailangan mo muna i-build yung business mo part-time. Kaya ngayon yung goal ko. Isa sa deepest why ko. Kasi alam ko hindi ko kaya
apat kami magkakapatid. Gusto ko tulungan yung mga magulang ko, saka gusto ko mapaaral yung mga kapatid ko. Kumbaga, nahihirapan yung magulang ko na paaralin yung mga kapatid ko, kaya gusto ko silang tulungan. Gusto ko rin na maparesign yung nanay ko sa pagtatrabaho. Gusto ko rin na makabili ng sasakyan. Lalo ngayon, parang sa panahon ngayon, necessity na yung sasakyan. Naalala ko dati, yung mga kapatid ko, galing probinsya, pumunta sila ng Manila, sumakay sila ng jeep, tutukan sila ng ng mahabang kutsilyo. Na-hold up sila in short. Inisip ko, sabi ko, kung may sasakyan lang kami siguro hindi nila yun. Hindi nila ma-experience yung mga ganun. Kaya isa yun sa mga reason nililista ko. So itong mga deepest why ko, sinishare ko sa inyo, baka sakali na isa rin sa deepest why nyo na baka hindi nyo pa kumbaga hindi kayo aware. Siyempre, nung nagkaroon ako ng asawa, so ayun, gusto kong mabigay din yung mga pangarap din ng asawa ko sa asawa ko and pangarap doon sa mga anak ko. So about sa deepest why, bibigyan ko kayo ng isang kwento na ito yung isa sa nakapagpa-trigger sa akin kung bakit kailangan kong maging sobrang kumbaga dedicated dito sa sa negosyo na ito. So merong mag-ina dito sa Pilipinas, tapos yung ina dahil sa nakomatos siya, nasa ospital siya. Yung bill nila sa ospital is everyday nasa around 25 to 30,000 pesos. Kumbaga comatose siya pero buhay pa yung mother niya. Umaabot na yung bill nila ng 800,000 to 1 million pesos. Ganun, umaabot na ng ganun yung bill nila sa sa ospital. So ngayon nag-uusap-usap na yung mga magkakamag-anak, yung tita nung anak nung mother. Sabi nung kapatid na nasa ibang bansa, sabi kumbaga maging practical na lang tayo. Kasi kumbaga ginastify na, doon din naman pupunta, saka hindi natin kaya yung bayaran yung mga bills. Parang sinasabi na hayaan na lang natin na mamatay. Kung tayo yung nasa kalagayan ng anak, so ano yung mapipil natin? Na dahil lang wala tayong pera, hahayaan natin hayaan na natin na mawala si mama. Parang ganon. Sa tingin nyo, nangyayari ba siya sa totoong buhay? Pwede kayong mag-chat kung may mga kakilala kayo o kayo personally naka-experience kahit hindi ganong moment. Yung yung nagbayad kayo ng bill sa hospital na sobrang bigat na bigat sa bulsa. Kumbaga, for me, pagbutihan natin yung negosyo, i-goal natin na kumita tayo ng malaki para kapag may mga ganong moment which is hindi natin kontrolado, at least walang ganong desisyon. Hanggat buhay, so kumbaga tuloy lang kasi may pangbayad ka naman. I hope na medyo nagigets nyo. Kaya maraming mga bilyonaryo na naging milyonaryo because of sa mga ganyan. May mga milyonaryo na bankrupt because of sa mga ganyan. Kaya nga isa rin sa mga layunin ko sa FX Robot Empire is hindi lang kumita ng malaki, kundi maging healthy rin tayo. 'Di ba? Kasi kung para makakreate tayo ng wealth, so kailangan maayos yung health natin. Kapag hindi maayos yung health natin, yung makikreate natin ng wealth, uubusin lang din natin. Saka hindi tayo magiging effective sa pag-create ng wealth kapag hindi okay yung health natin. I hope na pasa ko sa inyo or isa yon sa mga pinakatumatak sa isip nyo. Oo nga paano pala kung may mga kailangang bayarang bills sa ospital? Sa totoo lang, the more na mas maganda yung hospital, the more na mas mahal. The more na mas maganda kasi yung services, 'di ba? The more na mas mababa yung budget, the more na madumi yung ospital, hindi ganun, pinapriority, marami kayo, nakapila, 'di ba? Yung emergency na, pero baga nakapila pa, 'di ba? Unlike sa mga private school like for example, St. Luke's, Medical City, talagang naka-private room, saka may mga nakadedicate na nurse, doctors, etc. Priority na iyan, isama nyo sa mga deepest why nyo, bakit nyo gagawin. Kasi para every time na nahihirapan kayo, every time na napapagod kayo, lagi nyong tatandaan
daan, babalik kayo doon sa bakit ko ba siya ginagawa. So napakahalaga nun. Kasi yung strategy, marami yun eh. Pero kapag hindi mo alam yung reason, mapapagod ka and baka mag-iba-ibang industry ka. So hindi ka rin magiging successful. So medyo inanahan ko lang, diniinan ko lang sa why. Kasi yun yung isa sa pinakamahalaga. So why FX Robot Empire? Marami namang kumbaga, marami namang pwedeng pasukan, di ba? So FX Robot Empire, para at least may idea is FX Robot Empire is nagpo-provide ng copy trading, yung main. So later on, magtuturo ng manual trade, etc. So main niya is copy trading services. Ang goal niya is tulungan kumita ng passive income yung iba. At the same time, yung isa sa mga ultimate goal na FX Robot Empire is tulungan na maging successful yung mga Forex affiliate. So, para makuha yung mga pangarap nila. So, hindi lang yung kumita ng pangsarili lang. So, ang goal ng FX Robot Empire is maraming maging successful na tao. Which is, nakikita nyo na may mga ilan na naging successful yan. Sila Lady, sila Rio, sila Mark, sila Eman. Sa FX Robot Empire is kapag ginawa natin, posible na makuha natin yung pangarap natin, di ba? Pero kung nagtatrabaho kayo is part-time lang muna. Pero kahit part-time, pero dapat full-time yung attitude natin. Mahirap kasi na part-time na nga, part-time pa yung attitude natin doon sa business. Samantalang yun yung magbibigay ng pangarap natin. So, ibig sabihin, kung alin yung mas magbibigay sa'yo ng pangarap, mas pagbutihan mo yun. Pangalawa is, why FX Robot Empire? Kasi kapag kumita kayo dito is magkakaroon kayo ng freedom. Hindi lang pera, kundi yung oras din. Siyempre, oras sa pamilya, yung dalawa, kumbaga combine. Hindi naman pwedeng, like, may mga kakilala kayo na maraming pera, pero wala naman silang oras. Ako personally, marami kong kakilalang ganun na halos naging empleyado na siya ng sarili niyang negosyo. Hindi siya makalabas kasi parang maapektuhan yung negosyo, which is medyo okay yun. May time freedom naman siya. Ito yung mga tambay, ganyan. Pero wala siyang financial freedom. So dito, through FX Robot Empire, ang tinatrabaho natin dito is pwede magbigay ng time freedom and financial freedom. Yung tipong mabibili natin kung ano yung gusto natin, magagawa natin kung ano yung gusto natin gawin sa sarili nating terms. So yung walang nagko-control sa atin. Time and financial freedom. So ito yung mga pinaglalaban natin dito. Kaya kailangan nating pagbutihan. So ang maganda rito, ikaw yung boss, at the same time, kapag ginagawa mo sa FX Robot Empire, so meron kang sariling business. So which is, alam naman natin na yung mga pangarap natin is hindi natin makukuha kung hindi business. Ikaw yung boss, ibig sabihin, ikaw yung may control. Kung magkano yung gusto mong kitain, kung gaano kalaki yung gusto mong kitain, business, then law of leverage. Ito yung nakwento ko sa inyo kanina. Law of leverage is multiplying your time and effort through other person. So ito yung nung pumasok ako sa network marketing before, yun yung, kaya ako naging successful sa network marketing kasi naintindihan ko yung law of leverage. Minumultiply mo yung oras mo sa ibang tao. Kasi kung sarili mo lang, kahit 24 hours ka magtrabaho, hindi ka pa rin yayaman. Kahit 24 hours, pero for example, kumuha ka ng dalawa, kahit 2 hours lang yung binibigay mo sa negosyo mo, sa FX Robot Empire, so 2 oras, pero nakakuha ka ng 2 affiliate, so that's 6 hours na. Kung naging 10 na yan, so 10 times 2 is 20 hours. Pero 2 hours lang yung personal na inaano mong effort, di ba? Hanggang sa dumami ng dumami, so para ka ng, kumbaga, yung sistema ni Henry C. na nag-i-start sila, yun din yung sistema na meron tayo dito. Lalo na sa inyo na nagsisimula pa lang. Like for example, si Henry C. nga, nagsimula siya, kasi yung iba sinasabi na, ay mayaman na kasi si Henry C. Pero nagsimula lang din siya nakagaya natin na baka nga mas may pera pa tayo eh. Nagsimula siya na naglilinis ng sapatos. Ayan. So ano ba yung mga company niya? BDO, SM, China Bank, SMDC, mga school, meron na rin siya. Yun yung law of leverage. So hindi naman natin nakita ngayon si Henry C. nung nabubuhay pa siya, hindi naman natin siya nakita na nagbubukas ng ng pintuan sa SM. Hindi naman natin nakita si Henry C. na nagbibilang pera sa BDO, sa teller. Kundi na-multiply niya yung oras niya. That's why kumita, billion-billion yung kinita niya. So, yun yung law of leverage. Kapag hindi ka magbi-build ng sarili mo, organization, hindi ka magiging successful dahil walang naging successful sa sarili lang. Tapos wala ka for example, kung mo
pangpasahod sa 100 o 1,000 empleyado, 'di ba? So that's why binibigyan tayo ng opportunity sa FX Robot Empire na may apply natin yung law of leverage. So magsimula lang tayo sa sarili natin. So i-equip lang natin yung sarili natin. Congratulations sa mga umaten ngayon dahil ini-equip nyo yung sarili nyo. Kasi later on, magkakaroon kayo ng maraming organization. Saka ako naman personally, hindi ko naman sinasabing maging Henry C. tayo, no? So sinasabi ko lang, kung nakaya ni pwede namang milyon yung goal natin o 100 million, etc. Ang sinasabi ko lang, dapat yung milyon parang maging basic lang sa inyo. Kasi nga, sa panahon ngayon, dami ang mamahal na ng mga bilihin. Kaya kailangan natin na mag-effort po talaga. Sa FX Robot Empire, Forex, diyan natin makukuha ng mas mabilis yung mga pangarap natin. So alam natin yan kasi nga ilang taon na tayo sa mga trabaho, negosyo natin. So hindi naman nagbigay ng mga milyon sa atin, 'di ba? Kaya congratulations sa mga umaten ngayon. I hope na dito manggaling yung mga susunod na mga multi-millionaire na ma-interview ko din sa mga ibang Saturday. Maganda rito is yung opportunity rin na makatulong ka sa ibang tao. So yun yung masarap. Kaya gustong-gusto ko yung mga ganitong business kasi nga yung habang tumutulong ka, kumikita ka. Kung gusto mo maging successful, tulungan mo yung mga taong sinama mo na maging successful. So, ganun lang kasimple yung formula. Mahirap kasi kapag sarili lang natin yung inisip natin. Pero kung ang mindset natin, tumulong tayo sa ibang tao, kapag naging successful sila, automatic maging successful tayo. Kasi nga, nasa under your organization sila. Ganun yung mga simple mindset. Wag lagi yung pansarili lang. Ito yung isa sa number one kailangan natin para maging successful. Kahit na saang industry, pero dahil nasa affiliate marketing tayo sa Forex, dito, napakalaki to. Kaya congratulations doon sa mga wala pang 8 PM nakapasok na dito sa sa webinar na to. Sila Janice, apat sila sila Glenn. Kumbaga yung ganung attitude na talagang matawag doon. Naalala ko yung dati na every time na nagti-training, yung training before is wala pang mga online, di pa uso yung ganito. Talaga pupunta pa sa opisina para mag-training. Ako yung pinakamaaga, ako din yung pinaka-late na umuwi. So talagang salong-salo ko lahat ng information. At the same time, yung isip ko noon, kailangan lahat na itinuturo sa training, religiously, mai-apply ko. Kasi nga, wala pa talaga ako Kumbaga, sobrang hirap ko at the same time para yung mga deepest why ko, kumbaga, ma-achieve ko. Kaya talagang in-apply ko bawat detail, yes, urgency. Yun yung ginawa ko. Sabi ko, siguro kapag naging successful na ako, pwede na saka na ako na kumbaga, mag-aarte-arte ba? Hanggat pa kami, mahirap. So kung ano yung tinuturo sa training, i-apply ko lang. Buti nga, may mga ganito nagtuturo sa school kasi hindi naman tinuro ito Tinuruan karamihan sa school namin na maging empleyado, magaling na empleyado. Walang nagturo na kung paano ka magiging multi-millionaire, di ba? At the same time, ang kagandahan dito, yung nagtuturo sa inyo is hindi theory, kung ano yung na-experience nila. Diba? Ito, number one, attitude. Kailangan meron tayong good learning attitude. Sabi nga, learn before you earn. Alam ng mga network marketer to, yung ACNI. So, wag tayong ACNI. Yung ACNI is hindi siya yung para malaking tagihawat sa muka, kundi acronym siya ng ako, alam ko na yan. Diba? Yung alam ko na yan, may chance naman na maka-attend, pero hindi umattend. Yung iba iniisip sa alam ko na yan. Diba? Pero sa isip ko lang, sabi ko, kung alam na nila to, siguro parehas na kami ng kinikita o baka mas malaki yung kinikita. Pero hindi malayo talaga Kaya yung acne o alam ko na yung attitude, until now, personally, hindi ko siya talaga ina-apply. Kahit na sabihin mo na alam mo na siya, kailangan sabihin mo sa sarili mo, hindi ko pa alam. Kasi kung alam ko na yun, dapat meron na ako nung meron siya ngayon. Isang magandang attitude dyan, yung wag acne. So, alam ko na yan. Yung mayayaman, na totoong mayayaman talaga, pag sinabi mo na, Sir, ano sa tingin nyo itong negosyo na ito? Kumbaga, paano kaya siya patakbuhin? Ang sasabihin nga nila, wala pa silang idea. Kumbaga, kailangan pa nilang aralin. 'Di ba? Kahit na nandoon na sila sa industry. Pero kapag yung mga yung mga mahihirap, pag tinanong mo na, paano ba yan? Ganyan-ganyan. Sasabihin nila, ganito yan, ganyan-ganyan, di ba? So parang alam na nila. Kaya totoo yan, yung mga parang biglang nagiging expert, especially sa mga group chat, di ba? Yan, kapag may mga
may mga matataas na drawdown, biglang tumaas yung drawdown, biglang naglalabasan na yung mga analysis nila. Eh kasi yung gold, ganyan, eh kasi yung, so para naging expert, di ba? Samantalang kung expert sila, eh hindi na sila nag-copy trade. Ganun lang kasimple yan. So natatawa na lang ako pero yun yung totoo. Kaya nananatiling mahirap dahil yung acne, alam ko na yan. So trial and error lang. Lahat ng mga ginagawa natin, naiisip natin i-apply kaagad natin. Sobrang dami ng kakainin bigas pa daw. Normal lang yan, Jenice. Hindi ito isang bagsak na example. Narinig mo ngayon kaya mo na i-apply sa ano. So kailangan paulit-ulitin mo hanggang sa ma-internalize mo. Kasi iba yung marinig mo lang, iba yung na-internalize mo na. Kailangan lagi madalas makinig tayo doon sa mga successful na tao. Hangga't maaari, wag doon sa mga sa mga unsuccessful. Hangga't maaari lang hindi ko naman sinabing lahat ng mga information ng unsuccessful people masama. Gusto kasi natin maging successful, 'di ba? So, ibig sabihin, kung hihingi tayo na advice o suggestion, doon na tayo maniwala sa mga successful na tao. Kung gusto nating malaman yung itsura ng meron sa Hong Kong, for example, tanungin natin yung mga tao na nakarating na sa Hong Kong. Di ba? Wag yung hindi pa nakakarating doon. So, yung tipong sa internet lang nila nakikita. Ayan. So, kasi mas detailed, saka mas random nung mga mismong nandun sa Hong Kong. So, attend training. So, congratulations. Ayos yung attitude nyo dahil umattend kayo sa training na ito. Ayan. Kasi kapag itong mga ito na i-apply nyo, yung kahit isa lang yung strategy nyo, magiging successful kayo. 'Di ba? Magiging effective yung strategy na meron kayo. Unlike kung kahit may 99 strategy kayo, pero kung wala kayo nitong mga to, para magiging ungrateful lang kayo or hindi nyo mamamaximize yung mga strategy na yan. So, read books. Ayan, sabi ko nga, nung first ko sa network marketing is Law of Leverage na libro yung binasa ko. Kahit na hindi ako mahilig magbasa. Pero, ayun, hindi kasi ako mahilig magbasa dahil parang yung hilig ko is manood. Pero that time, parang binasa ko talaga kasi sabi ko nga, gustong-gusto ko na makaalis doon sa sitwasyon na sobrang hirap namin. Yung reality kasi, the more na mas mahirap ka, the more na parang wala kang value, parang for example, sa mga tawag doon sa pagtipon-tipon, sa magkikita-kita, so parang hindi ka napapansin, ganyan-ganyan. Sa pamilya, parang wala kang boses, 'di ba? 'Yun yung isa sa mga katotohanan na mahirap. Ako mahilig ako manood ng video. So, ayun. Kailangan ma-develop natin yung mga ganitong attitude. Learn before you earn. Ayan. So, kaya nga may L sa una, bago ka mag-earn, kailangan mag-learn ka muna. And pinakamaganda is matuto tayo sa sarili nating experience. That's why kailangan yung mga matututunan natin, kailangan yung mga napapanood natin, nababasa natin, tinuturo sa atin sa ganitong webinar, is ina-apply natin. Doon tayo magkakaroon ng experience and may apply natin sa business. So, yung experience kasi parang wisdom na yan 'Di ba? So, yan yung pinaka-best na learning. Ito yung mindset mo or pinapaniwalaan mo. Bawat tao may kanya-kanyang attitude. So, magkakaiba kung paano tayo pinalaki sa environment na kinalakihan. So, iba-iba yung paniniwala. So, ito yung nabanggit ko kanina na magkakaiba tayo ng na kumbaga paniniwala, magkakaiba tayo ng attitude, pero sa pagiging successful, kailangan magkapares-parehas tayo. Kasi iisa lang yung gusto natin. That's why magkakasama tayo ngayon dito sa training room na to. Pagdating sa tagumpay, dapat may tamang attitude. So kaya tinuturo ko din sa inyo yung tamang attitude para magtagumpay. Sabi, kung gusto mo maging kagaya ng mga taong gusto mo yung resulta, for example, gusto ko yung resulta ni ni Lady, gusto ko yung resulta ni Rio, gusto ko yung resulta ni Eman, gusto ko yung resulta ni Mark. So dapat yung attitude nila makuha mo o malaman mo by asking them. O kung hindi mo personally matanong, so pwede mong panoorin mo yung mga interview sa kanila o kung nagtitraining sila, so attend kayo para at least malaman mo yung attitude nila. Kopyahin ang pag-uugali, pag-iisip at ginagawa nila. Yung mga pag-uugali lang naman is naman yan hindi naman skills yan So adjustment lang
pag-iisip, yung ginagawa nila, mga ordinaryo lang din. Kumbaga, ang fundamental ng success is pare-pareho lang. Bakit hindi lahat nagiging successful? Ayan, yun yung mga common na tanong. Dahil hindi lahat ng tao willing magbago. Kumbaga, tinuro na kung ano yung kailangang attitude, pero hindi sila na ganun pa rin, acne pa rin sila, kumbaga tamad pa rin sila mag-aral, tamad pa rin sila mag-apply. May mga nagiging successful at hindi nagiging success. Ayan, yung iba ayaw mahirapan. Sabi nga, your comfort zone is your danger zone. So nakakatakot po yung comfort zone po. Danger zone po yan. Marami na pong naghirap, yung iba nagpakamatay dahil sa comfort zone. Nung dumating yung problema, hindi nila kayang i-handle. So, iba nagpakamatay. That's why kailangan natin maging discipline at maging masipag. Hindi ka magtatagumpay pag sigurista ka. Kailangan yung isang steps, naging part kayo ng FX Robot Empire is that's good attitude na yan. Kaya mas marami ang empleyado dahil kinsenas katapusan may sahod. Karamihan is sigurista. Gusto kinsenas, sigurado nga naman. Kasi sa business, hindi laging maganda yung pasok, di ba? That's why hindi mo kailangan mag-resign ka agad kung nagtatrabaho ka ngayon, kailangan i-build mo muna yung business. And kapag naninibago na ang iba sa'yo, and so yung iba, kumbaga yung iniisip na iba, parang nagbabago ka na, normal lang yan. Sabi nga, kapag naninibago na ang iba sa'yo, wag mo sisihin ang sarili mo. Kasi ang caterpillar, pag naging butterfly na yan, iba na ang kabarkada niyan. For example, naka-attend ka ng training na ito, medyo yung mindset mo, attitude mo, nag-level up na. So pwedeng yung katrabaho mo parang mawiwirduhan na sa'yo. Pero okay lang yun. Kasi nga medyo nagkakaroon ka na ng pakpak. Hindi lahat ng kaibigan mo sasama sa journey mo, pero magigain ka naman ng ibang tao na magiging kaibigan mo. So, kaya wag kayong malulungkot. Normal lang yan. So, ako nga personally, sa mga best friend ko nung high school, mga lagi ko kasama, wala ni isa na nakasama ko taas sa success. Ayan, yung attitude mo ang magsasabi kung ano ang future mo. Totoo po yan. So, kasi usually, itong mga to, alam na natin, pero medyo kailangan natin ng reminder. Yung attitude mo, magsasabi ko ano ang future mo, which is totoo yan. Like for example nga, pag nakikita kami nung isang mga mentor ko before, so ang pangalan niya Sean, galing pa siya, taga Surigao yun, Julie. Ayan. So si Sean Acosta yung apelyido niya. Nag-join siya sa akin. Nagkita kami sa Purview. Tapos nag-join siya. Parang 3 package pa yung binili niya. That time sa network marketing. Sabi ko sa kanya, alam mo, yung ganyang attitude, alam mo, later on, magiging successful ka. Sabi ko sa kanya. Ngayon, yung tao na yun, sobrang successful na. Kasi nga, ako kasi, alam ko yung mga naging attitude ko kung paano ako nakarating dito. Na nakikita ko doon sa mga tao na nagsisimula pa lang pero maayos yung attitude. Kaya nga sabi ko, yung mga umattend ngayon, malaki yung chance na isa rin sa mga magiging successful dito sa Forex affiliate. Kasi nga wala namang GCash raffle or cash, etc. Pero umattend kayo, kaya yung attitude nyo sa part na yon, for sure, advantage na. Ayan. Kaya mabilis mag-succeed dahil mabilis rin sila magbago. Ayun. So kaya pala mayroong mga mabagal at may mga mabilis magkaresulta. Kasi yung iba, mabilis sila magbago. Kumbaga, nag-a-adjust agad sila. Kasi yung discipline nila, mahilig kasi karamihan sa procrastination, yung pinagpapabukas. So ako, mindset ko is before, sabi ko, mahirap na kami, saka na kapag super successful na. Kailangan maging madaldal, wag maging mahiyain. So, ito yung mga tinuro sa network marketing. Introvert nga ako eh. Takot isa ako sa kaya natutuwa ako dun kay Karaya na meet ko noong balisin Kasi nga nakita ko yung sarili ko sa kanya. Sabi ko, ako to yung takot sa tao, tahimik, ganyan-ganyan, introvert. So, kaya sabi daw, para maging successful, kailangan mong maging madaldal at magmahiyain. Mahiyain pa rin, pero nagsasalita na, di ba? So, hindi mo naman kailangan maging walang hiya, di ba? Kailangan maniwala tayo sa forex industry. Kaya, every time na mayroon ako kakilala na nag-forex, kahit hindi na part ng FX Robot Empire, para natutuwa ako. Kasi nakakatch nila yung vision saka potential ng forex. Ayan, para may idea kayo, ayan, sa forex kasi is everyday, yun lang yung lagi ko sinasabi nga kay Mark, nandito si Mark, na everyday yung pera na nagsisirculate sa forex industry is nasa 6 to 9 trillion dollars. $1 trillion every day.
pwera weekends kasi walang forex kapag weekends. So sabi ko kumurot lang tayo doon. For sure lahat ng mga problema natin financially for sure masusolve, 'di ba? Forex industry, 'yun yung pinangahawakan natin, numbers don't lie. 'Yun ang tatandaan natin. Yung products natin, so yung copy trading, ayan, kailangan paniwalaan natin. Siyempre, kailangan maniwala tayo sa mentor natin. Ayan, tama. Si Mark, na dalawa nga lang yan, it's either buti na lang o sayang. Sana wag kayong mapunta doon sa sayang. Then, kailangan maniwala kayo sa affiliates. Yung affiliates na yung mga nakuha yung clients. Ayan. So, wag nyo silang titignan na parang ordinaryong tao or parang mukha namang walang future ito eh. 'Di ba? Kasi hindi natin alam na marami akong nasaksihan. Ako personally na mukha before na pagtingin ko sa salamin, ako personally talagang parang nagdududa ako kung mayroon ba itong future. Kasi yung itsura, saka yung knowledge, parang wala talaga. Pero wala eh. Kumbaga wala akong choice eh. Bumalik ako sa why. So bakit ko siya ginagawa? Kailangan kong piliting paniwalaan yung sarili ko, di ba? Ayun, kasi mahirap mapaniwala yung ibang tao kung tayo mismo hindi tayo naniniwala sa sarili natin. That's why ito yung pang-apat is kailangan paniwalaan natin yung sarili natin na kaya natin. Kasi kapag nakita yon ng ibang tao, sasama sila sa'yo. So next is ito, kahit hindi totoo, kapag pinaniwalaan mo, nagiging totoo. Ayan, yun yung sinasabi ko kanina na mukhang wala naman akong future kasi walang alam, tapos dugyutin. So, yun yung totoo. Pero, sabi ko, hindi, kaya ko to. Kaya magiging successful ako. So, pinilit ko talaga na kumbinsihin yung sarili ko na kaya ko. Babalik na naman tayo sa why, sa reason, bakit ginagawa. So, kaya mahalaga yung kaya nakalista talaga. Ilista nyo talaga yung reason bakit nyo gagawin ito. Yung mga deepest reason, yung mga ayaw mo na, actually, walang duda na kaya mo talaga. Kasi sinasabi mo pa lang, makakasama ka sa travel. So doon pa lang namamanifest na eh. 'Di ba? Susunod na yung mga action dyan. Ako, before ganun lang din, puro manifestation lang din na later on, makakasama ako. Later on, yayaman ako. Kahit na kung titignan, mukhang hindi talaga, 'di ba? Kaya nga sabi, kahit hindi totoo, kapag pinaniwalaan mo, nagiging totoo. Mag-ingat kayo sa paniniwala nyo. Kapag pinaniwalaan nyo na hindi nyo kaya, magiging totoo yun. Kahit na sa totoo lang, kaya nyo, pero dahil pinaniwalaan nyo na hindi nyo kaya, magiging totoo yun. So, ito yung sabi ni Henry Ford, whether you think you can or you think you can't, you're right. Kapag sinabi mo na kaya mo, tama ka. Kapag sinabi mo na hindi mo kaya, tama ka rin. So parehas lang. Nasa sayo na kung alin yung paniniwalaan mo. Yung paniniwala ay mas powerful sa katotohanan. Positive thinking, we can do it. Tama, Cheryl. Ayan, yung paniniwala ay mas powerful sa katotohanan. For example, katotohanan. Ako na lang. Best example na lang. Ito ako, before magsasaka, mangingisda sa Polillo Island, Quezon. Nakikita ako sa lolo at lola ko. Hindi nakatapos sa pag-aaral. Walang pera. 'Di ba? So, yun yung katotohanan. Pero, yung paniniwala ko, magiging successful ako, yayaman ako, makakaahon ako sa hirap. Kaya, ang nasunod is yung paniniwala. 'Di ba? For example, gwapo ka, pero ang paniniwala, kumbaga ang katotohanan, gwapo ka, pero parang napapangitan ka sa sarili mo. So, ang lalabas doon, parang magiging pangit ka. So, ang galaw mo, pangit, di ba? Kahit na, for example, mataba. Ayan, tabi-tabi po. Katotohanan, mataba. Pero ang paniniwala mo, sexy ka, maganda yung katawan mo. So, yung galaw mo, natawa si Rio, no? For example, mataba ka. Yun yung katotohanan. Pero, paniniwala mo, sexy ka, maganda yung katawan mo. So, yung galaw mo, yung confidence mo, so magmamanifest yun doon. So maraming mag-tennis na. Kaya mag-ingat po tayo sa paniniwala natin. Kasi mas powerful siya sa katotohanan. Maraming naging successful, especially sa marketing, may mga janitor, construction worker. Kaya mahalaga yung paniniwala. Jose Marie. Para mamaya natawa si Jessa, Okay lang yan. Na naman, nagte-tennis na. Commitment.
So pangatlo na tayo, no? Ito ididiin ko lang din. Sabi niya, do not quit just because things are difficult. So bakit? Bakit ko kumbaga dinidiin itong do not quit just because things are difficult. Kung iba yung reason, pwede ko pang kumbaga pwede pa natin i-justify. Sige, siguro nga hindi para sa iyo to. Pwede natin i-justify kung iba yung reason. Pero kung mag-quit ka dahil lang nahirapan ka, hindi siya okay. Bakit? Hindi siya okay dahil magiging pattern yan. Magiging pattern yan ng buhay mo. Every time na may gagawin ka at every time na mahihirapan ka, mag-quit ka. Kaya huwag, never ever na mag-quit ka dahil lang nahirapan ka. Yung hirap, part talaga siya. Kasi kung hindi siya mahirap, lahat na lang tayo successful, di ba? So wala nang drive, wala nang kumbaga magsisilbi sa mga successful. So commitment. Magkaiba ang interested sa committed. Kaya i-assess natin yung sarili natin. Nasa interested ba ako o committed? Kagaya ko, pwede natutulog na ako, pwedeng nagbanding kami ng 3 kong anak, pero committed ako dito sa business na ito. Committed din ako dun sa mga tao na niwala sa akin na magiging successful din sila through sa akin, di ba? Okay lang magsakripisyo ng 1 to 5 years kung long-term success ang kapalit. Kasi nga, ilang taon na tayo ngayon? So ako 35 sa September. Pero, siyempre, nakaranas na ako ng success. Siguro yung hindi pa ako nakakaranas ng success, siguro 23. Kasi first million ko kinita ko ng mga around 23 years old eh. So ngayon 25 na ako. Ang mindset ko before, nung nagsisimula ako magnegosyo, sabi ko nga 20 years nga ako nabubuhay sa mundo, mahirap pa rin ako. Bakit hindi ko hatawin ito, bakit hindi ko pagbutihan itong negosyo na ito? 1 to 5 years. Kung long-term success naman yung kapalit. Yung iba kasi nagki-quit 3 months lang. Nagki-quit 6 months. Samantalang hindi nila naisip, ilang taon nga sila nabubuhay sa mundo, mahirap pa rin sila. Tapos 3 months, 6 months lang na hindi naging successful, kumita, nag-quit na kaagad. 'Di ba? So, yung commitment. So, meron daw 3 klase ng commitment. So, tignan nyo kung nasaan kayo dito. Yung una is, I'll try. Subukan ko lang. Ano naman to eh. Hindi naman ako masasaktan o hindi naman ako mamamatay kung hindi ko susubukan. So, yun, kumikita lang, ganyan. So, yung iba naman, I will do my best. Gagawin ko siya, pagbubutihan ko, pero kung hindi ako maging successful after 6 months, 1 year, hindi ko kitain yung gusto ko kitain, magki-quit na ako. Maghanap na lang ako ng iba. Number 2, commitment na nasa number 2 kayo. So, hindi rin yan. Yan yung mga tao na kikita lang. So, pero hindi yan magiging successful. Number 3, I hope na nandito kayo sa number 3. I will do whatever it takes. I will do whatever right it takes. Okay? So, tatandaan natin yung whatever right it takes. Diba? Hindi pwedeng kahit lang, kahit na mali na, pero mali naman, wag. Kailangan gagawin mo siya whatever right it takes. Ayan, tuloy-tuloy lang. Kahit na ano mangyari, kahit na ako, siguro, kung sunog lang sa Forex, hindi ko na mabilang. Pero ako nakapokus ako sa mga tao na mababago ko yung buhay. At kapag nabago ko yung mga buhay nila, magiging successful ako. Kasi kung nag-quit ako before pa, walang mga lady ngayon, walang Rio, walang mga Mark, 'di ba? Huwag nating hahayaan na kontrolin ng ibang tao yung natin, yung success natin, 'di ba? So kailangan tayo yung may control sa sarili nating success. So, yung iba kasi parang nabully lang, napagtulong-tulungan lang ng mga copier, ng mga ungrateful, quit na. So kumbaga, nadiktahan sila ng ibang tao. So tayo, dapat, I will do whatever right it takes. Alam natin sa sarili natin na maganda yung intention natin, gusto nating tumulong sa tao, gusto nating makapagpabago ng buhay ng tao. Meron lang mga case na hindi natin control, which is normal yun. May mga time na natatalo, especially sa mga moderate, high risk na portfolio. That's normal. Forex is business. 'Di ba? Kahit na anong business, may time na nalulugi din. May time na nakakabawi. May time na kumikita rin. So be positive all the time. Kahit na siguro maganda maging
attitude nyo is kahit na nasa negative situation ka na, kumbaga magiging positive pa rin sa magiging positive pa rin para sa iyo. So pwede kayong mag-chat, bigyan niyo ako ng isang negative mga negative situation, then I will try na gawin kong positive. So magbibigay ako ng example. Before nung nasa network marketing pa ako, madalas ako na wala pang masahe. So taga-tayo man ako, ang opisina is QC. Nilalakad ko yan. Attend lang ako ng training. So kahabaan ng Lacson, Espanya, kahabaan ng Espanya, and kahabaan ng Quezon Avenue. So nilalakad ko lang yan. Then pauwi, ganun din. Minsan dumarating na ako. Alam niyo naman sa network marketing, kapag katapos ng training, meron pa tinatawag na meeting after meeting after meeting, na pagdating ko sa bahay, nasasaraduhan na ako kasi nakikita na lang ako. Sa natutulog na lang ako sa top ng karinderya nila. Tapos maaabutan ko na yung opening nila 5 AM. So makakatulog ako ng konti, then pasok na ako sa schools. Part-time, kumbaga hindi ka agad ako full-time dati sa business. Hindi ko naisip yon as negative. So naisip ko siya as positive. Inisip ko that time is, so exercise ko yun. Instead na isipin ko na, baka hindi para sa akin to kasi lahat ng mga nakasabay ko sa training, lahat nakapag-commute, may pamasahe, tapos ako wala akong pamasahe. Pero hindi ko nakita yung ganong part. Nakita ko yung isang positive na exercise to eh. 'Di ba? Maraming tao na nai-stroke. Isa sa sa positive na iniisip ko that time, na sabi ko nanamnamin ko na itong paglalakad na to. Later on, kapag nakabili ako ng sasakyan, so mamimiss ko rin yung mag-commute. Kaya nung nakabili ako ng sasakyan, sobrang may time na namimiss ko din talaga mag-commute. Kasi may time na parang 4 yung sasakyan ko. Parang siguro sa 13 years, parang kayang mabilang lang sa mga daliri kung ilang beses nag-commute. Kung meron kayong mga negative situation, pwede nyo i-chat dito and I will try na i-convert into positive. Diba? So, kapag may ganun kayong attitude, so magiging grateful kayo everyday. Later on, magiging successful kayo to the point na sinatawag na siksik, liglig at umaapaw. That time, parang nasa akin na yung lahat ng reason para mag-quit. Pero hindi ako nag-quit. So ako pa nga yung naging naunang maging successful dun sa mga tao na mas may capability na maging successful. In-apply ko lang yung be positive. And be optimistic, high in spirit despite of hardship. Sabi nga, we don't grow when things are easy. We grow when we face challenges, which is totoo naman talaga. So, kailangan lang harapin yung challenges. Yung problema, hinaharap yan, sinusolusyonan. Hindi yan tinatakbuhan. Kasi kapag tinakbuhan o tinaguan natin yan, lalaki yung problema. Hindi naman maubos yan eh. Kahit masolusyonan mo isang problema, yung problema is meron at meron. Hindi nauubos. And isang for example, positive, isang negative situation na pwede mong gawing meron ba sa inyo na nawalan na ng mahal sa buhay? Ayan, nawalan ng parents, brothers, sisters, yung mga mahal sa buhay, lolo, lola. That's negative situation. Pero kung isipin mo sa positive side, ang positive side doon is never na nila may experience ang maraming problema, ang maraming hardship, ang maraming challenges na binibigay ng mundo. Hangga't nabubuhay tayo, yan is hindi mawawala yan kahit sino. Depende na lang yan kung paano yung response mo doon sa problema. Kaya nga yung iba, kaya malaking bagay na may mga training kami na parang sharing lang. May mga CSEL sa network marketing. Kasi minsan, yung akala natin na problema na parang bigat na tayo, pag narinig natin sa sharing sa ibang tao, parang kumbaga na sobrang bigat pa pala ng problema niya. Pero mas magaan niya dinadala. 'Di ba? Tapos tayo naman personally, kaya tayo buti naka-attend tayo para na grabe, mas malaki pa yung problema nila pero parang ang gaan lang nila dalahin. Kaya mahalaga yung be positive all the time. Kahit na, for example, sa isang bilog, lahat yan black. So, yun yung situation. So, hanapin mo lang yung isang dot na kulay puti. So, yun yung positive side. Sa lahat ng bagay, may positive side dyan. Kahit na, for example, nasukulungan ka, worst case scenario, yung mga worst yung ina-example ko, at least buhay ka, di ba?
Yun yung positive side. Negative, nasa kulungan ka. Basta kapag na-practice mo yung be positive, para magiging magaan lang sa iyo yung buhay at hindi ka magiging mareklamo at lagi kang magiging grateful sa buhay. Lagi kang mapagpasalamat. Pinapasalamatan mo lahat kasi yung mga meron tayo, yung mga simpleng nakakaihi tayo na maayos, nakakatae, presentable sa mga kumakain, nakakakain 3 beses sa isang araw, kahit 2 beses sa isang araw. Alam nyo yung mga simpleng bagay na yon, pangarap na ng ibang tao yon. Yung iba is may mga swero, yung iba tumatay na sa ano eh, sa parang tubo. 'Di ba pangarap na sa iba yan kaya sobrang maging kumbaga dapat walang reason tayo para maging ungrateful sa buhay na yung tipong wala yung mindset na bakit ganito yung nararanasan ko, bakit ganito, 'di ba? So I hope na baguhin natin yung perspective ng buhay. So I hope marami tayo natutunan and halos patapos na tayo sa mindset. Skill set naman mabilis na yun. Kasi nga, yung skill set is nasa 15% lang yan. Kapag yung 85% mindset natutunan nyo, na i-apply nyo, madali na lang yung yung skills, di ba? Focus. So, i-priority mo yung pinakamalaking potential. Ayan. So, potential sa ginagawa mo. Ang ibig ko sabihin, kung nagtatrabaho ka, kumbaga, bigyan mo pa rin ng quality time yung forex kung doon ka mas malaki yung kinikita mo. Mahalaga yung focus. Medyo ano to sa mga babae. Disadvantage pero depende kung paano nila i-handle. Kasi usually sa mga babae is normal yan. Dami nilang gustong gawin, ganyan-ganyan. For example, sa tubig, kahit na maliit lang yung apoy, pero dire-diretso na naka ano lang yung apoy doon sa ilalim ng, for example, sa takure, for example, painitan ng tubig. Kapag dire-diretso, kahit sobrang liit lang nung apoy, kukulo at kukulo yun kapag dire-diretso. Sa application na yon, sa effort natin, kapag dire-diretso, yung effort natin, nakafocus tayo doon sa mga dapat gawin, later on, magiging successful. Kumbaga, magkakaresulta din tayo. Unlike kung ang laki nga na apoy natin, pero patay-sindi. So for sure yung tubig, hindi siya kukulo. Kasi patay-sindi. Ibig sabihin, yung effort natin, masipag tayo, tamad tayo, gagawin natin yung iba, gagawin naman natin yung iba, gagawin natin. So walang focus ba? So, hindi rin kukulo at hindi rin kukulo yung tubig. Hindi rin tayo magkakaresulta ng malaki. Pwedeng kumita, pero hindi magmo-momentum yung income natin. So, kaya napakahalaga ng focus. Ito, mahalaga din, ihiwalay nyo yung personal na problema sa negosyo. For example, may mga kausap kayo na client sa labas, so may problema kayong mag-partner, may problema family matters, etc. Kumbaga, ano mo lang, ipako mo lang muna dun sa bahay. Ituloy mo pa rin yung business, kausapin mo pa rin yung mga clients or mga affiliates mo, i-mentor mo sila. Then, iwan mo sa bahay yung problema mo. Then, pagbalik mo, pag-uwi mo sa bahay, natapos mo yung business mo, saka mo na lang ulit, hugutin mo ulit yung problema mo. Saka mo ulit namnamin yung problema mo. Di ba? Iwalay mo ang personal na problema sa negosyo. So, wag mong paghahaluin. Then, wag kayo magko-compare ng sarili mo sa iba. Bakit mas mabilis sila? Bakit mas malakas sila? So, kailangan i-compare mo lang yung sarili mo sa sarili mo din. Kailangan focus ka sa progress mo. Dapat mas magaling ka sa kahapon mo. Mas magaling ka sa nakaraang buwan mo. So, doon mo lang ikumpara. 'Di ba? Pwedeng lang yung iba, inspiration, pwedeng mo lang sila, reference, ayan, na katunayan na kahit na ordinaryong tao pala pwede maging successful. Sinubukan ko mag-focus itong October po, inaraw-araw post ko talaga. Sa wakas naman at kagabi po, naka 100 copy years din ako. Wow, ilang buwan na tenga lang sa 30, laking help ng collaboration at nakakuha ng inspirasyon sa mga successful. Tama, yung focus, ayan, nung nag-focus siya, ngayong nitong October, naging from 30, naging 100 yung copy years niya, di ba? So, ayun, ganun talaga. Pag pinukusan mo, talagang kukulo at kukulo talaga yan.
Ayan. Saka, for example, yung parang ano man tawag doon, reflector, yung itapat mo sa araw, saka ano mo itapat mo doon sa isang dahon na naka-ano lang, naka-steady lang. Tingnan mo mag-aapoy yung ano, yung dahon na tuyo, 'di ba? Yun ganoon ka-powerful yung focus. Ayun no, tapos na tayo sa ano, sa mindset. So ito ano na to, mabilis na lang, how to build a network. So ito na, nandito na tayo sa skills. So ito magiging madali na lang kapag okay yung mindset. Ayan. Yan, fundamentals, build, mindset, skill set. So okay na tayo dun sa mindset, skill set na lang. So mabilis na to. Network and result. So sa network is syempre kailangan meron tayong task and activities. Ayan, so ito yung mga task and activities natin. Kailangan natin syempre kailangan natin magpalaki ng organization, kailangan natin ng prospect. So pasimplihin natin, kailangan natin ng recruit. Recruit is yung clients. Okay? So prospect, so ibig sabihin, kailangan mo ng prospect list. Kailangan mong ilista lahat ng kakilala mo. So, syempre, yun yung negosyo natin eh. Sa pagbibuild na organization, kailangan natin ng clients. So, syempre, paano tayo makakuha ng clients? Kailangan natin ng prospect list. Ayan, so prospect list. So, kailangan ilista natin. Sobrang daming tao. Bibigyan ko na kayo ng idea, mga classmate ng elementary, classmate ng high school, classmate ng college, pinsan sa side ng mother, pinsan sa side ng father, etc. Katrabaho. So napakarami. Bakit kailangan ilista? Mahirap kasi kapag nasa isip lang natin. Kapag nasa isip natin, madali lang siyang mawala. Saka mahirap i-inventory. Ang pinaka-product natin sa pagbibuild na organization is tao. So mahirap mag-inventory ng tao kung hindi sila nakalista. So tip ko lang sa inyo, wag kayong mag-prejudge na ay mukha namang hindi magjo-join to. Ay mukha namang walang pera to. Ang usapan lang, ilista mo lang. Kasi kapag nilista mo, magugulat ka, dapat ba i-PM sila isa-isa? May mga kanya-kanyang approach. Yes, pwedeng i-message na depende sa approach. May mga kanya-kanyang approach yan. So, depende. Bibigyan ko kayo ng mga ilang idea. Prospect, mahalaga may prospect list. So, ilista nyo lang. May magugulat kayo kapag nilagay mo for example, si A-name. Pag nilagay mo si A-name, may maaalala ka na, ay si B pala, pwede pala siya. Kaya nag-story lang po ako noon. Ngayon, unti-unti post lang. Yes. May tamang approach naman. Pwede, mga videos. Siguro, ayun, yun yung mahalaga, ilista lang. Ilista mo lang muna sa isang, sa notebook. May reason bakit kailangan ilista. Bukod sa inventory natin is tao, saka ang mindset naman natin, tutulungan naman natin eh. 'Di ba? So bakit tayo matatakot? Ayun, nasa mindset yun, yung kailangan natin ma-overcome yung takot. So, nasa yun, andun sa pinakauna nating tinuro. Kasi, bakit kailangan ilista? Kailangan, hindi lang dapat mailista, kailangan mapresentahan ng business. So ang kagandahan, maganda, meron ka ng business presentation video. Ayan. So, meron ding time na kailangan presentahan mo sa Zoom, live, personal, etc. Ayan. So, kailangan, kung gusto mo matuto na presentation na ginagawa ko every webinar, at least 5 times mo siyang attenan para at least unti-unti na matutunan mo, ma-internalize mo, and may apply mo sa sarili mo. So, ganun yung ginawa ko dati. May training before na tinatawag na business presentation, may distributor orientation, may product demo. So, minimum doon, dapat at least 5 ko na attenan. So, ganun yung mindset ko. Kasi sa una, parang narinig ko lang. Pangalawa, medyo nadagdagan. Hanggang sa panglima, na-internalize ko na. Pero dahil nga maganda yung attitude ko, basta kapag wala akong ginagawa,
ayaw kong maging unproductive, ayaw kong masayang yung oras. Talagang nag-a-attend ako ng training. So, ayan, may tinatawag na centering. So, ayan, pag nagkaroon ang nagawa na yung office na FX Robot Empire, so yung mga hindi pa marunong na mag-present, pwede nyo dalhin lang dito. Doon, may magpe-present, pwede mo isama yung sponsor nyo. Ayan, centering ang tawag doon, yung dinadala sa office. Saka, kumbaga, for example, may face-to-face na presentation. So, dalhin nyo lang doon, then yung speaker ng hayaan mo magpaliwanag sa kakilala mo. Pangalawa, table talk. So, ito yung one-on-one presentation. Ayan, so kaya kailangan mo matutunan. Mahalaga na matutunan mo hanggat maaari matuto ka mag-present para at least yung negosyo mo is hindi naka-base o hindi naka-ano sa mentor mo. Na kapag hindi pwede yung mentor mo, edi hindi mo mapipresentahan yung mga kakilala mo. Ayan. So, home party, ito yung pupunta ka sa isang bahay. For example, bahay ni na tita. Ayan. So, mag-anak silang pipresentahan mo. Pinapakita ko lang yung iba't ibang atake sa presentation. Kayo na yung mamili kung ano yung strength nyo dyan. Online presentation. So, ayun, kailangan may video kayo ng presentation. So ako, after this, ipapakita ko sa inyo yung eksaktong flow na ginagawa ko. For example, nagtanong sila paano, ayan. So papakita ko yung flow ko kung paano. For example, nag-post ako, tapos may nagtanong ng how. So, para at least ma-maximize ko yung oras ko at the same time, matulungan din sila. Kapag ganun, wag mong sagutin every question nila. Ipasa mo na yung video, yung buo. Hindi magiging maayos yung organize sa isip nila yung mga detalye. Kapag sinagot mo na sinagot bawat question, mag-e-end yun ng baka hindi rin sila mag-join o hindi lang sila mag-sign up sa link mo. Ayan, kasi hindi kumpleto yung detalye. So, papakita ko sa inyo yung flow ko mamaya. So, product demo. So, wala to. ABC rule. ABC rule, napakahalaga nito. Powerful to. A stand for advisor. B stand for bridge. C stand for client. So, for example, may ipapakilala mo yung client mo. For example, ang setup is, especially ngayon usong-uso, meron akong client na affiliate na ang ginagawa niya lang is siya yung nag-i-invite tapos pinapakilala sa akin. Tapos ako yung parang nagpipresent or ako yung nagpapaliwanag, ako yung sumasagot ng mga question ng clients niya. So, yung A doon, yung affiliate ko, yung B, ay siya yung bridge. Ako yung advisor, yung client, yung kakilala niya. So, ang goal is i-build up ako doon sa client niya. Kailangan i-build up ako, hindi naman OA. Kumbaga, kailangan lang, for example, doctor o lawyer yung ipapakilala. So, sabihin lang doon sa lawyer or doctor na, ito si Coach Edsel. For example, wala pa akong resultang malaki. Ayan, si Coach Edsel is marami nang natulungan ng mga kumita rito sa Forex copy trading. So at least ma-build up lang kahit paano. Para at least pag kinausap ko, makikinig yung tao. So huwag baliktad na parang i-build up mo yung client mo doon sa advisor. Tapos sa harapan. For example, ito yung mali na wag mong gagawin. For example, Coach, pakilala ko lang itong pinsan ko na lawyer, tapos nag-doctorate pa, saka mayaman. De, syempre, pag kinausap ko yun, lumaki na yung ulo, baka hindi na makinig, baka maliitin lang ako nun. So, wag na wag niyong gagawin. Tapos, bago ko sila kausapin ng mga sponsor nyo, bigyan mo na ng mga information yung sponsor nyo o yung coach nyo about doon sa client para at least mapaghandaan na niya kung paano niya i-close. Para at least ma-less din yung mistakes. Ayan. For example, kailangan mahalaga na ma-build up or mabigyan mo ako ng information about sa client mo. For example, may papakilala ka sa akin para mas madali ko ma-close at ma-less yung mistake. Kasi for example, hindi mo sinabi sa akin na about yung sa client mo, tapos kinausap ko na lang. Tapos sinabi ko, dito po sa Forex, pwede ka pong yumaman. Tapos mayaman na pala yung
client mo. Edi ano 'yun na kumbaga mali ako na naging approach. So baka sa halip na mag-copy trade 'yun, sa halip na magkapital ng malaki maano na 'yun, ma-off. So sayang yung effort natin. Pero kung sinabi mo before na coach, minessage mo ako for example, coach mayaman to doktor to saka lawyer. Medyo nagka-interest sa forex. So kung nalaman ko na gano'n, so alam ko na na mayaman na. So syempre iba na yung magiging approach ko doon. For example, kinausap ko, "Sir, welcome po sa FX Robot Empire." So dito po sa FX Robot Empire, so pwede po kayong kumita ng mga passive income. At the same time, marami po kayong pwedeng matulungan. So kung may mga tao po kayo na mga mahilig na lumapit po sa inyo, pag ginawa niyo po itong negosyo na ito is pwede niyo po silang matulungan. So 'di ba? So tama yung approach ko. Kasi nga nabigyan mo ako ng information. Like for example naman, mahilig sa pet. Mahilig sa pet yung yung clients mo. So nasabihan mo ako. Sabi, "Sir, ma'am, pag ginawa niyo po ito, pwede po kayong kumita sa pag-copy trade ng passive income, 'di ba? So pwede po na pandagdag sa mga pambili ng mga dog food, yung mga gano'n, 'di ba? So tamang-tama, pasok na pasok. So mas madali mako-close. So yun yung sa ABC rule. So napakahalaga nito sa negosyo natin. Then mako-close deal natin sila. Madali ma-close deal pag mas marami kang maibato na information. For example lang for example bago ka pa lang, gusto mo pa lang like yung isa kong client na sobrang sipag, bukas nga ng Sunday evening may kausap ako para isang malaking personality. So ako yung yung magpe-present, interesado yung tao. So I hope ma-close deal ko, marami-rami namang information na nabigay sa akin. So the more na mas marami information ka na mabigay doon sa coach mo na magpipresent doon sa client mo, the more na mas madali nila mako-close deal yun. And kailangan din marunong tayo mag-handle ng question or objection. Tayong ano ba tawag doon? Malulungkot or kapag yung tao is maraming objection o maraming tanong. Huwag natin gugustuhin yun. Kapag yung tao is walang masyadong tanong. Kasi kapag wala siyang masyadong tanong, parang nag-i-indicate lang noon na parang hindi interesado yung tao or baka hindi ganun ka-effective yung presentation mo. Pero kung marami siyang tanong, marami siyang objection, so mas maging masaya ka kasi nga nagre-response yung clients mo, yung ibig sabihin, kailangan lang alam mo kung paano sasagutin yung objection. Kaya ayun, sa ibang training na yung handling objection. Pero pwede kayong mag-chat dito kung meron kayong mga nare-receive na mga objection para at least yung usual na objection na nare-receive nyo sa clients nyo. So pwede nyo i-chat dito sa Zoom meeting so habang ongoing yung natin discussion. The next is follow-up. So kaya kailangan nililista nyo yung mga prospect nyo. May tinatawag nga na yung the money is on the follow-up. So ibig sabihin, kapag napresentahan mo siya ngayon, hindi naman ibig sabihin na magjo-join o magka-copy trade siya ngayon din. So pwedeng sabihin niya, ay sige, next month magka-copy trade ako. Kaso nga hindi mo hindi nakalista yung pangalan niya. So syempre, since hindi nakalista, dumating yung after 1 month, ang haba nun, 30 days. So pwede nakalimutan mo na. Pero kung nakalista yon, uy, 30 days na. So i-follow up ko to si Tita. Sabi niya kasi after next month magka-copy trade na siya. So yun yung isa sa kahalagahan ng may prospect list ka. So nalalagyan mo ng remarks yung mga prospect mo. Pwede mo lagyan ng interesado, 'di ba? Magjo-join sa katapusan, magjo-join next week, etc. Hindi interesado. Ayan, kapag hindi interesado, hindi naman ibig sabihin na hindi talaga siya interesado. Huwag kayong malulungkot. Ibig sabihin lang, isipin mo na lang, baka hindi pa right time para sa kanya. 'Di ba? May isa nga akong classmate na after 12 years bago nag-join sa pinasok kong
business na ganito. Sa network marketing hindi siya nag-join, pero dito sa Forex nag-join siya. Pero after 12 years. Pero 12 years ago, mini-message ko na siya na baka gusto mong mag-join, maganda yung kitaan, etc. Sininzone lang ako, di ba? So, dito lang nag-copy trade siya. So, then ang laki na ng capital niya. So, nakakatuwa lang. So, kaya wag ka mag-quit. Kasi kung nag-quit ako, baka hindi na siya nag-join. Saka wag ka mag-quit kapag nagsimula ka na dito. Kasi yung mga tao na dapat na mapupunta sa'yo, dahil nag-quit ka, mapupunta yun sa ibang tao. So, sayang naman, di ba? So, may mga ganong case din na nangyari. Nag-quit siya, pero yung isa sa mga kakilala niya, nagdire-diretso. Bumalik din naman yung nag-quit. Pero yung tao na nagdire-diretso na under niya na malakas, hindi ayaw na niya, kumbaga hindi naman sa ayaw, hindi naman na valid yung hindi naman na-confirm ko ano yung reason, pero hindi na siya nakakonect doon sa tao na yun. Dahil hindi ko alam kung dahil nag-quit o ano, pero ang gusto ko lang na i-emphasize, huwag ka mag-quit kasi yung mga tao na dapat para sa iyo, mapupunta yan sa ibang tao. Kasi sign up na sila. Yan ay pinaka magandang part, nag-sign up na, di ba?